Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang mga weaknesses at strength ng Los Angeles Lakers ngayong darating na season. Ang 2024-25 Lakers ay halos walang pinagbago sa 2023-24 dahil wala naman ginawang major addition ang team na masasabi nating pwedeng maging game changer. Kaya naman pag-usapan natin ano ang kanilang mga kahinaan at kalakasan ngayong darating na season. Unahin na natin dyan ang kanilang kahinaan sa loob ng pinta. Ang best version ng frontcourt ng Lakers ay last 2020 pa kung saan nasa team pa sina Dwight Howard, JaVale McGee at Anthony Davis. Halos walang makapalag sa frontcourt na ito mga amigo kung saan nakakapaglaro din si AD sa kanyang natural position bilang 4. Hindi niya inaalala na makipagbanggaan sa mga malalaking sentro kagaya ni Joel Embiid, Nikola Jokic at iba pa. Pero ngayon kay AD na lang sumasandal ang Lakers na talagang solid rebounder, defender at scorer sa loob ng pinta. Si Jackson Hayes nagpapakita ng kaunting depensa sa loob kaso napakanipis ng kanyang katawan para makipagman-to-man sa mga malalaking sentro ng opposing team, lalo na kay Nikola Jokic. Hindi rin naman babagay si Christian Wood dahil 4 din ang kanyang natural na posisyon. Kaya naman asahan na natin na talagang hindi magkakaroon ng takot ang kalaban na mag-operate sa loob ng pinta. Sad to say, kahit na gusto ng Lakers na kumuha ng sentro, wala silang nakuha ngayong off-season. Kaya kagaya last season, asahan na natin na talagang medyo mahina sila pagdating sa rebounding. Malaking bagay din kasi mga amigo kung bakit hindi nakakuha ng sentro sa trade o ngayon off-season sa free agency ang Lakers dahil mabababa nga ang value ng kanilang mga player at saka malaking bagay din ang CBA rule lalo na ang first at second apron threshold. Pangalawa, perimeter defense. Si Coach JJ Redick ay hindi kilala sa kanyang depensa nang siya ay naglalaro pa at mas pamilyar tayo sa kanyang opensa, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang defensive set para pigilan ang opposing team. Ang problema kay Coach JJ Redick, wala siyang masyadong reliable personnel pagdating sa depensa sapagkat offensive-oriented ang karamihan sa kanyang mga player gaya ni Austin Reeves, D'Angelo Russell at Dalton Knecht. Si D'Lo at Reeves ay halos may 118 average defensive rating na napakababa niyan mga amigo. Sila din ang kadalasang target ng opposing team na iskoran. Si Gabe Vincent ay mayroong 119.1 defensive rating last season at napakaunti lamang ng kanyang nilaro sa team dahil sa injury. Pero kung sa eye test mga amigo, medyo okay ang depensa nito gamit ang kanyang hustle at speed. Kaso, the problem ay ang kanyang size, lalo na mahilig sa mismatch hunting ang opposing team. Si Max Christie ay may 117 rating kaso limitado lamang ang kanyang playing time sa team at tanging si Jared Vanderbilt lamang ang maaasahan sa depensa kaso injured naman siya last season. Pangatlong kahinaan ng Lakers ay ang kanilang kalusugan. Last season, ito yung main issue ng team dahil marami sa kanilang mga role player ang nagkaroon ng injury, sina Vincent, Vando, Cam Reddish at Christian Wood. So depende ngayong season kung mananatiling healthy ang mga ito, lalo na si LeBron at AD. Panghuli ay rookie pa ang kanilang head coach. Mataas ang expectation at tiwala ng Lakers kay Coach JJ Redick kaso wala pa itong experience sa pag-coach ng kahit anumang team. Generally speaking, iba pa rin talaga ang mayroon experience although veterano ang kanyang mga coaching staff na malaking tulong din talaga para sa kanya. Hindi pa rin natin masabi kung talagang magiging problema ito knowing na mataas din ang basketball IQ ni JJ Redick at gumagawa pa siya ng mga bagay-bagay para mas mapaganda ang Lakers. Ayon pa kay Redick, magkakaroon sila ng sistema. Kaya tingnan natin sa pagsisimula ng season. Pag-usapan naman natin ang kanilang kalakasan. Number 1, scoring. Kung magkakaroon ng magandang sistema offensively si Coach JJ Redick at mag-complement sa kanyang mga player, aasahan na natin na talagang mas magkakaroon ng malaking pag-angat ang kanilang scoring
Given na talagang may mga shooter nga sila gaya ni D'Lo, Austin Reeves at Dalton Knecht. At maging si LeBron at AD ay talagang maaasahan din ang scoring sa loob ng pinta na pwedeng magbenepisyo kapag napapalibutan ng shooter. Si Rui Hachimura ay threat din sa mid-range at sa 3-point territory. Isama mo pa si Christian Wood na kaya din talaga magbitaw ng tres na dating mala all-star ang scoring. Bukod pa doon, nagbanta si Wood sa kanyang pagbabalik kaya expect natin na magpe-perform siya ng maayos. Si Gabe Vincent na maganda ang ginawa dati sa Miami Heat kaso napasama sa Lakers dahil sa injury at yung sistema ay hindi bagay sa kanya dahil hindi ito katulad ng Miami Heat ay talagang maaasahan din ang scoring nito. So kung offense talaga, maraming option dito ang Lakers. Number 2, depth. Maraming option si Coach JJ Redick depende sa matchup. Kaso the problem with this, kung paiba-iba ng lineup, malilito din ang mga player at di may iwasan na magkakaroon ng sakripisyo sa mga minuto. Number 3, LeBron James at Anthony Davis experience plus basketball IQ. Kapag nasa team mo si LeBron at AD, talagang masabi mong contender ka na. Dapat si LeBron pa rin ang magtitimo ng team gamit ang kanyang basketball IQ ay talagang mapapatakbo niya ng maayos ang opensa gamit ang sistema ni Coach JJ Redick at saka kayang mag-adjust automatically depende sa sitwasyon sa loob ng court. At syempre, kapag may Anthony Davis ka na kayang umiscore ng malaki at protektahan ang pinta, mas malaki ang chance na manalo. Para manalo ang Lakers ngayong darating na season ay dapat magamay agad nila ang sistema ni Coach JJ Redick na sinasabi at magkaroon ng magandang chemistry katulad ng 2020 Lakers na ayon nga kay Dwight Howard, solid talaga ang kanilang samahan at chemistry.